Kabanata 501, sa pagmumura kay Gerald, nagpapahayag din si Willie kaninong. Panig talaga siya. Galit na galit si Gerald na namutla kaagad ang kanyang mukha, habang sinusubukan niyang pigilan ang sarili mula sa pagsigaw ng anumang kabastusan. Ano ang sinasabi mo, tatay? Gerald, pumasok ka at umupo ka. Panipi, galit na sagot ni Leila. Bakit? Bakit mo pinayagan ang basurang ito sa aming bahay? Siya, ang uri ng basurahan na patuloy na nagsasamantala sa amin habang tumutulong sa iba sa lihim. Umuwi ka at tulungan mo yang Francesca mo. Pagkatapos ng lahat, mas gugustuhin niyang gumawa ng pabor sa kanya sa halip na tayo pa rin. Hindi lang si Francesca ang naging Vice Deputy Director dahil sa kanya, naging Director din siya. Ang pamilya Jung ay walang nakuha mula sa kanya. Mapait, na sinabi ni Leia. Pasigaw na sinabi ito ni Leia sapagkat alam niya na ang pabor na ibinibigay ni Gerald kay Francesca ay sobrang labis na labis para sa kanya na hawakan. Imposible para sa kanya na ibigay ang maraming mga negosyo sa kumpanya sa kanya. Dahil hindi niya makuha ang tulong niya, hindi na niya kailangang bigyan pa ng mukha, di ba? Sa gayon, pinagsabihan niya siya ng masungit hanggat maaari. Manalo ka, malaki na ang naitulong sa iyo ng aming pamilya at sinisikap pa ng iyong tiyo Jung na makakuha ka ng trabaho. Gayunpaman, nagbigay ka lamang ng 70,000 dolyar sa kanya kahit na mayroon ka pang 70,000 sa iyong bank account, na ipakita mo na kung gaano kakakayan. Mawala ka lang, at gawin ang nais mo, malayo sa amin. Sigaw ni Leia habang sumenyas para umalis na siya kaagad. Ang lahat ng mga panauhin doon ay tumingin kay Gerald na para bang isang biro. Malamig na tinitigan ni Douglas si Gerald bago ngumiti. Sinabi niya, pagkatapos, tama, si Gerald ay mayroon pa ring 70,000 dolyar ngunit siya ay binigyan ka lamang ng 70,000. Malinaw na sumalungat iyon sa napagkasunduan. Hindi, makatuwiran, panipi, pulang-pula ng mukha ni Willie sa galit na nagsimula siyang humihimas bago itinuro kay Gerald. Ikaw, lumabas ka agad sa bahay ng pamilya Jung. Panipi, pagkalipas ng 1 segundo, kinuha niya ang isang tasa ng scalding hot tea sa mesa bago ihagis ito patungo sa direksyon ni Gerald. Ang tasa ay nabasag sa mga paa ni Gerald, nagwisik ng mainit na tsaa laban sa kanyang pantalon. Ramdam ni Gerald ang sumisiksik na likidong nasusunog laban sa kanyang laman. Tay, anong ginagawa mo? Si Gerald ang nagpauwi sa akin. Pag-aalalang, sigaw ni Leila, hindi mo na maiuugnay ang iyong sarili sa bansang ito ng bukol sa hinaharap, Leila. Galit na saway ni Willie. Si Gerald mismo ang sumulyap ng mga punyal kay Willie at Leia. Kung may iba pa sila, naisugod na sana ni Gerald at yarokan sila. Hanggang sa mamatay na hindi man lang nag-abala tungkol sa mga kahihinatnan. Gayunpaman, kinuyam niya ang kamao at nilamon ang sama ng loob bago tumalikod kaagad at umalis. Sa kanyang isipan, patuloy niyang sinabi sa kanyang sarili kung gaano ka-Jose ang magiging reaksyon nila noong isang araw na nalaman nila kung sino talaga siya. Sasabihin pa niya sa kanila kung sino ang totoong pagkakakilanlan ng kanyang ama para lamang mag-rub ng asin sa kanilang mga sugat. Ngunit ngayon ay hindi ang araw na iyon. Hindi pa oras. Ilang sandali matapos na umalis si Gerald sa galit, dumating si Cindy sa isang taxi. Kasama niya ay isang bag na puno ng mga regalo. Matapos marinig ang kwento ng kanyang ina, naisip niya na dapat silang dalawa ni Tia Leia ang nagtatago sa lihim. Alam na ang kanyang Tia Leia ay nagdusa ng napakalaking dagok, nagpa siyang personal na lumapit upang salubungin siya. Pagpasok niya ay nginitian siya ni Leia. Cindy, nandito ka. Kahit na ang mga may sapat na gulang ay kaaway, ang mga bata ay inosente pa rin. Walang hawak si Leia laban kay Cindy at ganoon din ang kay Lacey kay Leila. Pagkaraan ng ilang hakbang papasok sa kanilang bahay, napansin ni Cindy ang sirang tsa sa sahig. Nakita din niyang umiiyak si Leila. Hindi alam kung ano ang nangyayari, simpleng tumanggo lamang ito. At inilagay ang bag ng mga regalo sa isang mesa bago tumungo sa tagiliran ni Leila upang aliwin siya. Mabuti na lang, Willie. Hindi ito sulit na mawala ang iyong galit.
Hindi tulad ng isyu sa mga gumuho na mga gusali bago ito, na drug ka sa iyong kasalukuyang posisyon. Teknikal na wala kang ginawang mali sa oras na ito upang karapat-dapat sa demotion na ito. Panipi, isa lang ang nakikita kong solusyon sa bagay na ito. Sabi ni Gary. Ano ang nasa isip mo, Gary? Sagot ni Willie habang dahan-daang bumawi ng hininga. Kailangan mong umasa sa mga relasyon ng Dream Investment Group sa oras na ito. Para sa bagay na ito, mas mabuti kang maghanap ng mas malakas na mga figura tulad ng mga palaging nakasabit sa paligid ni G. Crawford, hanggat inilalagay nila sa iyo ang isang magandang salita para sa kanya, dapat na maayos ang lahat sa hindi oras. Panipi, ngunit paano ako makikipag-ugnay sa mga taong iyon? Pinag-uusapan mo ang tungkol sa labis na may kakayahan at makapangyarihang mga individual tulad ni na G. Lyle at G. Zek, sabi ni Willie, kahit na hindi ako makontak sa kanila. Ang iyong pinakamagandang pag-asa ay ang hanapin si Jackson, ang driver ni G. Lyle, maaaring siya lang ang makakatulong sa iyo na malutas ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, siya rin ang sinalaygan ni G. Lyle, kaya't kung ano man ang sabihin niya kay G. Lyle ay patunayan na magiging napakakapakipakinabang. Ang Jackson ay dapat na mas madaling makipag-ugnay at kung ang lahat ay tutugma sa plano, sa madaling panahon, wala na ang issue. Panipi, Kabanata 502. Gayun din, narinig ko na si Jackson ay masigasig at masigasig na tao. Dahil ikaw ay mula sa Weston Merchants Holdings, tiyak na siya ay magiging isang pangunahing tao upang humingi ng tulong. Panipi, sa gayon, mayroon ka bang impormasyon sa pakikipag-ugnay? Noon, tanong ni Willie, nakalulungkot, hindi pa. Sinusubukan ko ring mag-isip ng isang paraan upang makipag-ugnay sa kanya. Sagot ni Gary habang umiling. Pagkatapos ay nag-alala si Willie na magtanong sa lahat sa silid kung alam nila kung paano makipag-ugnay kay Jackson. Tio Jung, may kilala talaga akong makakatulong sa iyong makipag-ugnay sa taong Jackson na ito. Pasigaw na sabi ni Cindy. Halika ulit, totoo ba ang sinabi mo, Cindy? Panipi, pareho namang nagulat sina Willie at Gary. Ito ay ang katotohanan. Naging sobrang negosyo ng nanay ko dahil kay Jackson, at ang kaibigan ko na nagsabi kay Jackson na tulungan siya. Panipi, habang sinabi niya iyon, binigyang pansin din ni Cindy ang mga ekspresyon ni Leah. Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa amin kung sino ang iyong kaibigan? Maaari mo bang hilingin sa kanya na kumain kasama ako, upang mapahiram niya ako ng isang kamay? Tanong ni Willie, habang naglalakad palapit kay Cindy na may ngiti sa labi. Oh, kilala mo siya, Tio Jung. Kung hihingi ka ng tulong sa kanya, siguradong magpapahiram siya ng kamay. Sinabi ni Cindy, kahit na siya ay matapat na medyo may pag-aalangan tungkol sa kanyang sariling habol. Ano? Nagulat si Willie. May kilala ba siyang isang makapangyarihang iyon? Si Gerald yun. Si Jackson ay nagbabahagi ng magandang relasyon sa kanya. Ano ang kinakailangan lamang ng isang solong tango mula kay Gerald para kay Jackson upang agad na matulungan ang aking ina? Panipi. Ano ang sinabi mong pangalan niya? Gerald. Panipi. Kapwa nagulat sina Willie at Leah. Lalo na ito para kay Willie dahil hindi niya inaasahan na magkaroon ng ganon kalakas na network si Gerald. Mismong si Leah ay hindi inaasahan na tinulungan ni Gerald si Francesca sa pamamagitan ng direktang pagpapakilala sa kanya kina Jackson at Zach. Sina Gary at Douglas ay hindi gulat na gulong. Cindy, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sina Gerald at Jackson ay magkakilala. Tanong ni Leila na napaatras din. 100% ang sigurado. Ano pa, hindi lamang sila mga ordinaryong kakilala. Si Jackson ay talagang magalang at magalang kay Gerald. Panipi, namutla muli ang mukha ni Willie, sa pagkakataong ito marahil ay mas maputi pa kaysa dati. Willie, ano ang dapat nating gawin? Pinagalit mo lang si Gerald at tinaboy siya. Sigaw ni Leia na mukhang labis na namimugati. Manalo ka, kailangan nating tawagan siya pabalik. Hindi, mapanglo na sambit ni Willie. Sino ang tumatawag sa kanya? Napakasungit ko at masungit sa kanya kanina, sagot ni Leia, nahihiya sa sarili.
Leila, pwede ba? Tanong ng kanyang ina. Simpleng tumanggo si Leila bilang sagot. Matapos tumawag ng kaunting sandali, simpleng umiling lang siya. Hindi niya sinasagot ang alinman sa aking mga tawag. Si Willie, isa sa mga paboritong lalaki ni Zack ni Jackson. Kung hindi mo makuha ang kanyang tulong, tunay na nakikipaglaban ka sa isang talo, sabi ng isa sa mga panauhin doon. Kinuyam ng ngipin ni Willie. Hindi niya kailanman inaasahan na magkakaroon ng isang araw kung saan kakailanganin niyang humingi ng tulong kay Gerald. Ano pa, araw na nang hinabol niya si Gerald. Ang kanyang kahihiyan sa sandaling iyon ay hindi may pagtagumpayan. Kai, alam ko kung saan siya nakatira. Bakit hindi natin siya hahanapin sa halip? Kung humihingi ka ng tawad sa kanya ng harapan, may pagkakataon na patawarin ka pa rin niya. Sabi ni Leila, Leila, nais mong humingi ako ng paumanhin sa ganoong klaseng tao, sabi ni Willie habang nakatitig sa anak na babae. Kabanata 503, bagaman siya ay nag-aatubili, hindi maaaring labanan ni Willie ang lahat ng panghimok. Kung sabagay, sino pa ang makakatulong sa kanya? Wala siyang ibang magawa kundi ang umasa sa awa ni Gerald sa oras na ito. Kinagat na lang niya ang bala at di nagtagal ay natagpuan niya ang sarili na patungo sa hotel na tinuluyan ni Gerald. Ilang iba pang mga tao ang sumali sa kanya. Gayunpaman, kahit naghintay ng mahabang panahon sa lobby ng hotel, wala pa ring palatandaan ni Gerald kahit saan. Nang subukang tawagan siya muli ng kanyang anak na babae, abala pa rin ang linya ng kanyang telepono. Kusa namang hindi ito ginagawa ni Gerald. Nakakausap pa rin niya ang kanyang ama sa pamamagitan ng telepono pagkatapos ng lahat. Kai, may balita ako tungkol sa pendant. Nagmula ito mula sa Timog Kanluran at may isang mahabang kasaysayan ng sarili nitong. Ang ganitong uri ng jade ay lubos na mahalaga at mahalaga. Itong Zara na hinahanap mo, dapat ay isang dalaga mula sa isang mayamang pamilya, tama? Tanong ni Gerald habang sinisipsip ang kape. Nakaupo siya sa isang tahimik na kafe ngayon. Ang kanyang ama ang siyang nagpasimula ng tawag dahil nais niyang malaman ang tungkol sa pag-unlad ng jade pendant. Tama iyan, siya talaga, isang dalaga mula sa isang mayamang pamilya. Sagot ng kanyang ama bago tumawa. Ngunit tatay, hindi mo ba sinabi na ang pamilya ni Zara ay mula sa Timog Silangan na lugar? Maaari ba talaga siyang nasa Timog Kanluran? Tanong ni Gerald, medyo nagdududa. Ako ba? Sa totoo lang hindi ako sigurado tungkol sa kung saan nagmula ang pamilya ni Zara. Ni hindi ko na maalala kung ano ang apelyido niya. Kaya't pakiusap, anak, kailangan mong mag-imbestiga at makarating sa ilalim nito sa lalong madaling panahon. Ipaalam sa akin kung ano ang mga resulta sa lalong madaling magagamit sila. Nakangiting tugon ng kanyang ama. Narinig iyon, nagtaka si Gerald kung dapat niyang sabihin sa kanyang ama ang tungkol kay Keita. Pagkatapos ng lahat, tiyak na sigurado siya na anak siya ni Zara. Gayunpaman, pinigilan niya ang paggawa nito. Kahit na alam ng kanyang ama tungkol sa kanya, hindi talaga makakatulong ito sa sitwasyon. Sa makatuwid, nagpa siya si Gerald na sabihin lamang sa kanyang ama ang tungkol sa kanya kapag nakakita siya ng higit pang mga pahiwatig sa hinaharap. Speaking of which, Gerald, malapit na itong birthday mo, di ba? Hindi pa talaga kami nagkakasama bilang isang pamilya mula noong ikaw ay nasa high school. Dahil ito ang iyong magiging unang kaarawan matapos ang iyong buhay sa kahirapan, naisip ko na maaari tayong muling magkasama upang muli nating mapagdiwang ang iyong kaarawan pagkatapos ng mahabang panahon. Sinabi ng kanyang ama, ang kanyang tono bahagyang humihingi ng paumanhin. Simpleng tumawa si Gerald. Tama na po itay, nasa Seren County. Ako ngayon, naging abala ako sa pag-ayos ng ilang mga bagay ngunit pagkatapos kong magawa, bumalik ako sa aming lumang bahay ng ilang araw. Naruroon sina G at Ginang Winter kaya't hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking pagiging malungkot sa aking kaarawan. Panipi, well, sige kung ganon. Gayunpaman, nabanggit ko ang pagtatapos ng iyong edukasyon sa kahirapan sa isang kadahilanan. Kung ipinagdiriwang mo ito nang wala kami, dapat mong tiyakin na nasisiyahan ka sa isang mas mahusay at mas buhay na kaarawan.
hindi nangangahulugang dapat kang lumampas sa dagat tulad ng iyong kapatid. Naaalala ang taong iyon nang bumili siya ng isang buong isla sa karagatang Pasipiko para sa kanyang kaarawan. Tulad ng kung hindi iyon sapat na mataas na profile, nagpatuloy siya at nag-anyaya ng mga kilalang tao mula sa buong mundo na dumalo. Dito, ang sinasabi ko ay siguraduhin hindi ka masyadong mataas ang profile, ngunit tiyaking-tiyakin na ang iyong pagdiriwang ng kaarawan ay hindi isang mahirap. Bilin ng kanyang ama, nakuha ko ito ama, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Sabi ni Gerald habang umiling na nakangiti. Matapos pag-usapan ng kaunti pa tungkol sa ilang mga kamakailang gawain sa negosyo, pareho silang nag-hang up. Sinusuri ang kanyang mga text message, napagtanto niyang ilang beses na siyang tinawag ni Leila. Hindi balak ni Gerald na tawagan siya pabalik, gayunpaman. Ang mga usapin ni Willie ay ang sarili niya upang harapin. Wala nang ginusto si Gerald na bahagi ng kanilang pamilya sa kanyang buhay. Ngayon ang naging huling dayami. Kung hindi dahil sa matinding kabastusan nila kanina, niyaya pa sila ni Gerald sa kanyang pinaplano na kainan sa kaarawan, upang mabigyan lamang sila ng mukha. Sa sandaling iyon, isang lalaki na nasa edad na nakasuot ng suit ang pumasok sa kafe. Humawak siya sa isang sobra at magalang siyang naglakad papunta kay Gerald. Magandang araw, G. Crawford. Ito ang sulat ng rekomendasyon sa pagpasok na hiniling mo. Sinulat ko na ito para sa iyo. Pagkatapos nito, maaari mong gamitin ang liham na ito upang direktang sumali sa Dream Investment Group. Panipi, ni hindi man naglakas loob ang lalaki na maupo, at simpleng tumayo sa tabi ni Gerald habang nagsasalita. Salamat sa lahat ng gulo. Needless to say, nobody should know about this matter, sabi ni Gerald habang humihigop ng kape. Naiintindihan. Inutusan ni Gerald ang isang top-level executive na tutulong sa kanya sa sulat ng rekomendasyon sa pagpasok. Matapos ang kanyang huling pag-uusap kay Zeno, nalaman ni Gerald na ang panloob na sitwasyon sa grupo ng pamumuhunan ay medyo magulo. Sa makatuwid, binalak ni Gerald na sumali at maging bahagi ng grupo ng pamumuhunan upang subukan at maunawaan ang lahat ng nangyayari sa loob. Alam ni Gerald na kung siya ay mag-iimbestiga sa ilalim ng pangalan ni G. Crawford, hindi niya talaga malalaman ang anupaman. Ito ay magiging lubhang mahirap sa katunayan. Dahil si Zack ay abala na sa pagtakbo sa pagitan ng Mayberry City at Seren County habang nakatingin din sa Jade Pendant para kay Gerald, nakaramdam ng sobrang hiya si Gerald upang guluhin siya. Sa pamamagitan mismo ng pagsali sa kumpanya, makikita din mismo ni Gerald kung masama ang sitwasyon tulad ng inilarawan sa kanya ni Zeno. Kabanata 504, karamihan sa mga orihinal na kawani mula sa Mayberry Commercial Group ay nanatili sa trabaho sa proyektong pagbuo ng York North Mountain habang sinusunod nila ang mga prinsipyo ng pamumuhunan sa Seren County. Sa makatuwid, bukod sa ilang iba pang mga ehekutibo na nagmula rin sa Mayberry Commercial Group, ang natitirang mga ehekutibo sa Dream Investment Group ay na-recruit sa pamamagitan ng pagsasama ng kumpanya at bagong pangangalap. Gayunpaman, hindi pinansin ng kumpanya ang nepotism na marahil ang dahilan kung bakit maraming mga makulimlim na pakikitungo. Naintindihan ito ni Gerald, ngunit maaari itong maghintay. Ngayon, mas mahalaga ang tanghalian. Nasiyahan siya sa isang simpleng tanghalian bago bumalik sa kanyang silid kung saan nagpalit siya ng suit at isang pares ng leather boots. Nagdala siya ng isang kopya ng kanyang mga dokumento sa pakikipanayam at ang liham ng rekomendasyon bago magtungo sa Dream Investment Group upang dumalo sa kanyang panayam. Hello ganda, ang ika-26 na palapag ba ang dapat kung puntahan kung dumadalo ako sa isang pakikipanayam para sa Departamento ng Pamumuhunan? Tanong ni Gerald sa isang batang babae na kakalabas lang ng elevator na may bitbit na mga dokumento. Oo, narito ka para sa isang pakikipanayam, tama. Tama ang ika-26 na palapag. Panipi, tila nasa kaedad niya si Gerald. Nagkaroon siya ng paningin sa kanya ng sariwang nagtapos ng unibersidad. Salamat, nakangiting sabi ni Gerald. Maligayang pagdating
Sa sobrang pagtuon niya sa pagtugon kay Gerald, aksidenteng nahulog niya ang lahat ng kanyang mga dokumento sa lupa. Agad na nag-squat si Gerald upang tulungan siyang kunin ang mga dokumento. Nag-apply ka ba para sa isang internship dito kaagad pagkatapos magtapos din? Nakangiting tanong nito habang tinutulungan siya ni Gerald na kunin ang mga dokumento. Bingo! Gaano katagal ka nang nagtatrabaho dito? Ganting tanong ni Gerald. Ay, nagsimula lang akong magtrabaho ilang araw na ang nakakaraan kaya wala pa akong masyadong alam. Hehe, gayunpaman, alam ko na galing din ako sa departamento ng pamumuhunan. Nais kong good luck sa iyong pakikipanayam sa ibang pagkakataon, dahil malamang na magiging mga kasamahan tayo sa hinaharap. Sige at ipakilala ko muna ang aking sarili. Faye Nang, pangalan ko, sabi niya habang nakangiti ulit. Ang kasiyahan na makilala kita, Faye. Gerald, panipi, ganun din, Gerald. Gayun din, narito ang iyong elevator. Good luck. Ulit sa panayam mo, sinabi ni Faye habang gumagawa ng isang pose. Sa tagumpay upang makita ni Gerald. Pasimpleng tumango si Gerald na nakangiti bago tumungtong sa elevator. Ang batang babae ay medyo maganda at ang kanyang mga tugon ay nagre-refresh at kaaya-aya. Inisip siya ni Gerald bilang isang disente. Gayon pa rin kawili-wiling tao. Nang huminto ang elevator sa ikalimang palapag, may pumasok. Pang-ibang kagandahan. Nagsuot ito ng itim na uniforme at kamukha ni Gerald din ang edad. Dahil nandito si Gerald para sa isang pakikipanayam, natural na kinailangan niyang batiin ang lahat na nakilala niya. Ngumiti siya, habang tumango papunta sa kanya. Gayunpaman, simpleng sumulyap siya ng malamig sa kanya nang hindi man lamang tumango. Nagpatuloy siya sa pagtugtog ng kanyang telepono sandali bago napansin ang sahig na tinungo ni Gerald. Tumingin siya sa kanya bago nagtanong ng basta-basta, bago sa departamento ng pamumuhunan. Hindi, narito ako para sa isang pakikipanayam. Sabi ni Gerald, habang nakangiti. Hehe, kaya hindi mo pa nakuha ang trabaho. Tila medyo tiwala ka, ngunit sa totoo lang hindi ako sigurado kung talagang gagawa ka. Nang gupitan, sagot ng dalaga habang nakatingin kay Gerald. Tila sigurado ka, bakit ganun? Tanong ni Gerald, medyo nataranta sa kanyang tugon. Maiintindihan mo pagdating mo sa taas. Sa totoo lang medyo malas ka na ang departamento ng pamumuhunan ay naghahanap lamang upang kumuha ng isang lalaki at babae sa oras na ito. Panipi, saglit na iniisip ito ni Gerald. Maayos ang pananamit niya ngayon at alam niya na may sapat siyang kumpiyansa at tamang pag-uugali na dapat kunin. Bakit siya mawawalan ng swerte? Hindi nagtagal, dumating sila sa 26 na palapag. Sa oras na dumating si Gerald sa interview hall, naintindihan na niya. Sa wakas ang ibig sabihin nito. Kabanata 505. Hindi bababa sa 40 mga gwapong lalaki at magagandang kababaihan ang naroon, naghihintay na makapanayam. Habang naglalakad siya patungo sa hall ng pakikipanayam, dumaan siya sa isang lugar ng opisina. Mas maraming mga kababaihan ang nagtatrabaho doon at sa tuwing makakakita sila ng isang gwapong lalaki na papalabas sa elevator, hihingal sila ng malakas at kumilos na para bang wala pa silang nakitang isang lalaki sa buong buhay nila. Nasabi ni Gerald na may kapansin-pansing mas malambot na hininga nang siya ay lumabas ng elevator kumpara sa lalaking sumunod na lumabas. Kulang ba talaga siya sa ganyang alindog? Hindi niya mapigil ang sampe ng konti sa kanyang isipan. Nako, narito ang 38 tao. Kumukuha lang sila ng 2 tao ngayon kaya bakit marami sa atin ang dumating para sa pakikipanayam? Panipi. Ang boses ay nagmula sa isa sa mga batang babae na binibilang ang bilang ng mga tao na dapat nilang kalabanan. Ito ay lubos na nakalulungkot, totoo lang. Hoy, tingnan mo ang lalaking iyon. Mag-isa siyang dumating. Talaga bang naiisip niya na makukuha niya ang trabaho batay sa kanyang pamantayan lamang? Panipi, alam ko diba, bukod sa kanyang medyo gwapo na hitsura, wala nang iba pang nakakaakit sa kanya. Ni hindi ko maisip na malayo siya kumpara sa gwapong lalaki na nakita natin kanina pa. Panipi, sakto, mas makabubuting umalis na lang siya ngayon para hindi na siya mag-aksaya ng oras natin. Panipi,
Ito ang sinabi ng mga lalaking kinakapanayam na naghihintay doon. Nang makita nila si Gerald, tapat din ang pakiramdam nila ng pressure. Karamihan sa kanila ay dumating sa mga pangkat at dahil sa lahat ng kompetisyon, ang ilan sa kanila ay hindi mapigil ang mapangutya ng hindi seremonya, upang panatilihing kalmado ang kanilang sarili. Huminga lang ng malalim si Gerald habang nakikinig sa mga panlalait at panunuyan nila, gayunpaman, hindi siya nag-react. Kung sa bagay, alam niya kung ano ang pakay niya rito ngayon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator at isang matangkad na batang babae ang lumabas. Tumingin siya na hindi bababa sa 170 sentimo ang taas. Siya ay may mahaba, kulay burgundy na buhok, at ang kanyang figure ay maganda, kahit na ang kanyang balat ay lubos na patas. Nagbigay siya ng napakahusay na imahe at ugali din. Anong diyosa, katulad ng iba, lumakad siya patungo sa hall ng pakikipanayam na may dalang isang tumpok ng mga dokumento. Nang makalapit siya, karamihan sa mga batang babae doon ay tumahimik agad. Karamihan sa mga lalaki, sa kabilang banda, ay nakatingin sa kanya na may mga puso sa kanilang mga mata. Kahit si Gerald ay hindi maiwasang tumingin sa kanya. Napakaganda lang niya. Kung siya ay magiging ganap na matapat, ang kagandahan nito ay katulad ng kay Gia. Well, hello there. Maganda, dito para sa panayam. Napakagandang pagkakataon na nagkita kami. Kung hindi ito masyadong maginhawa para sa iyo, maaari mo ba akong idagdag sa iyong WeChat? Alam mo, ang aking bayaw ay nagtatrabaho sa kumpanyang ito bilang katulong na pangangasiwa ng manager. Panipi, sinabi ng isa sa mas gwapo na kinakapanayam habang siya ay naglalakad papunta sa kanya. Salamat, ngunit hindi kailangan iyon, sabi ng batang babae habang umiling, namumula ng hiya. Hindi na kailangang matakot, alam mo, dahil mayroon kang isang mahusay na pag-uugali, naniniwala ako na tiyak na magkakasya ka sa mga pamantayan sa pangangalap sa isang katangan. Kumukuha lamang sila ng isang lalaki at isang babae sa oras na ito, kaya't higit akong sigurado na tayong dalawa ang kukuha sa huli. Kaya bakit hindi na lang ako idagdag sa WeChat ngayon upang mas makilala natin ang isa't isa? Sagot ng batang lalaki habang patuloy na kinukulit siya. Naramdaman ni Gerald kung gaano siya kumpiyansa sa bata nang sabihin niya iyon. Hindi niya maiwasang magtaka kung ang kanyang rekomendasyong sulat ngayon ay magiging walang silbi. Ang kinakapanayam ay malinaw na hindi casual na uri ng babae. Ngunit dahil ang bata ay patuloy na pinapahamak siya sa harap ng lahat, wala siyang pagpipilian kundi idagdag siya sa WeChat. Ginawa nitong lahat ng iba pang mga lalaki na labis na nagseselos. Sige, humusay kayo lahat. Babasahin namin ngayon ang iyong mga pangalan sa isang listahan ng pangalan. Kung naruroon ka, mangyaring tumugon sa pagsasabing, narito. Pagkatapos nito, maaari kang pumasok sa silid ng panayam. Una, Jared Crockford. Panipi, sa sandaling iyon, ang gwapong kinakapanayam mula noon at sumigaw si Gerald dito. Sabay-sabay, medyo naging awkward ang kapaligiran sa sandaling iyon habang kapwa nagkatinginan sina Gerald at ang bata. Ano ito? Dalawang tao na nagbabahagi ng parehong pangalan. Anong nangyayari dito? Naglakad ang babaeng katulong papunta kay Gerald. Ito ay malinaw. Mula sa kanyang mga aksyon, na alam ni Jared Crockford ang bawat isa sa mga tumutulong sa pangangalap. Kung sa bagay, nilagpasan niya ito at dumiretso kay Gerald. Habang tinitingnan niya ang mga dokumento ni Gerald, tinaasan niya ng kilay. Hindi ba Gerald Crawford ang pangalan mo? Sinusubukan mo bang magpakatanga? Bakit ka sumagot na hindi naman pala ang pangalan mo ang tinawag ko? Panipi, AY506AY. Paumanhin, napakinggan kita, sabi ni Gerald habang ngumiti ng awkward. Ha, hindi kaya naisip niya na tumatawag siya para kay G. Crawford. Sinabi ng isa sa mga nakapanayam habang siya ay nakayuko. Kung tayo ay mas madaling kapanipaniwala, may isip namin na siya talaga ang Mr. Crawford ng Mayberry. Nagtawanan ang lahat doon, pati ang magandang dalaga mula kanina ay nakangiti din. Nanatiling tahimik si Gerald, alam na napahiya niya ang sarili. Tumayo si Jared at pumasok para sa kanyang panayam. Ilang sandali,
Pa ay lumabas na siya na may smug na ngiti sa labi. Hoy Jared, ano ang tinanong nila sa panahon ng panayam? Pag-aalaga, na makatipid sa amin ng ilang mga tip. Panipi, maraming tao ang agad na nagtipon sa paligid niya sa lalong. Madaling paglabas niya, naku, walang espesyal, sa totoo lang. Ang ginawa ko lang ay casual, na pakikipag-usap, at nagawa ko pa silang patawanin. Tinanong pa nila ako kung kailan ako magagamit para sa trabaho. Ito ay talagang walang anumang hamon. Sabi ni Jared, ang mga kamay ay nasa bulsa. Ang iba pang mga lalaki ay nakatitig kay Jared sa pagkainggit. Tiyak na nakukuha niya ang nag-iisang posisyon na nakalaan para sa mga lalaki. Isa-isa, bawat isa ay pumalit upang makapanayam. Isinama ni Gerald ang kanyang referral letter sa dala niyang dokumento. Matapos tinanong ng ilang mga katanungan, siya ay natapos din. Ang natitirang gawin ay maghintay para sa mga resulta na mailabas. Ang ilan sa kanila ay umalis kaagad pagkatapos ng panayam. Si Jared mismo ay abala sa pagsubok na simulan ng isang pag-uusap sa parehong batang babae mula dati. Ang mga resulta ay out. Bulalas ng babaeng katulong mula noon. Habang nakahawak siya sa dalawang application form sa kanyang kamay. Sino ang nakapasok? Maraming mga bulong-bulungan ng hula ang umalangaw sa silid. Binabati, kita kay Miss Bianca Snow. Nang walang pag-aalinlangan, tiyak na si Bianca ang ethereal na kagandahan sa silid. At para sa papel na ginagampanan ng lalaki, binabati kita kay Gerald Crawford. Dagdag ng katulong. Kita mo, sinabi ko na sa iyo. Sabi ni Jared habang ngumiti siya ng matamis papunta kay Bianca. Inabot siya ng isang sandali upang mapagtanto ito, ngunit nang magawa niya ito, dumilim agad ang kanyang ekspresyon. Teka, bakit hindi ako napili? Tanong ni Jared, natigilan. Lahat ng iba pang nasa silid ay nagulat din. Napalingon silang lahat. Kay Gerald, si Gerald ay kasing cool ng pipino. Inaasahan niya na alinman sa siya, o si Jared ay pipiliin, at lumabas na nanalo si Gerald. Gaanong? Hininga niya habang humihingi ng tawad sa lahat ng nasa isip niya. Kinuha niya ang kanyang application form at, kasama si Bianca, ay pumasok sa opisina upang mag-sign up para sa kanilang mga posisyon. Sarap makilala ka, Gerald. Dahil magtutulungan kami mula ngayon. Mas makilala natin ang bawat isa. Saan ka nakatira? Tanong ni Bianca, ngayon na silang dalawa lang sa opisina. Oh, nakatira ako sa Tuan. Nasa Seren County ito, sagot ni Gerald. Oh, anong pagkakataon? Nakatira rin ako sa Seren County. Partikular, ang Fuente na malapit sa Tuan. Nakangiting sabi ni Bianca, ang batang babae ay tila isang napalabas na tao sa kabila ng kanyang ethereal na kagandahan. Madali din siyang kausap. Fuente, ha? Ang lugar na iyon ay medyo sikat sa mga hot spring. Nito, tama ba? Gusto kong pumunta doon isang araw mismo. Sagot ni Gerald habang ngumiti siya pabalik. Magiging gabay ako sa iyong paglalakbay pagdating ng araw na iyon. Ang dalawa ay madaling naging mabuting magkaibigan. Narito ba ang mga bagong dating? Kapwa sila nakakarinig ng isang babaeng boses na nagmumula sa labas ng opisina. Mukhang kausap niya ang katulong ng HR. Sila ay, Manager Ava, sagot ng katulong. Dalhin mo ako sa kanila, utos ng manager. Hindi mapigilan ni Gerald na parang narinig niya ang boses ng manager sa kung saan man. Kahit na ang boses ay tila maliwanag at bata, pakiramdam pa rin nito ay pamilyar. Ito ba talaga ang nasa labas ng mismong tanggapan na ito? AY507AY. Nang bumukas ang pinto, sa wakas ay tumingin si Gerald sa manager. Naglalakad siya sa likuran ng katulong ng bulalas ni Gerald na Ava Anderson, ikaw ba talaga iyan? Si Ava Anderson ay kaklase ni Gerald noong junior high. Siya ang anak na babae ng punong guro at isa rin sa mga nangungunang mag-aaral kasama sina Gerald at Zino. Ang tatlo sa kanila ay nakilahok pa sa maraming mga kompetisyon ng magkasama. Bagaman malapit na sila sa isa't isa noon, hindi na sila nagbahagi ng parehong klase nang pumasok sila sa senior high. Ang mga unang araw sa pagpasok sa senior high, anyayahan pa rin ni Ava si Gerald na maglabas ng tanghalian dahil wala sa kanila ang
Pamilyar sa kanilang mga bagong kaklase. Pagkatapos ng pag-aaral, maaabutan niya si Gerald at pag-uusapan nila kung paano ang kanilang araw. Pagkatapos ng ilang araw na iyon, gayunpaman, nagsimulan na ring mag-lunch si Ava kasama ang kanyang mga dorm mate. Humantong ito sa kanilang pag-uusap ng mas kaunti at sa paglipas ng panahon, sa huli ay magkakilala lamang sila bawat isa sa isang linggo. Ang kanilang distansya ay nadagdagan pa sa susunod na semestre at magbibigay lamang sila ng isang simpleng pagbati sa tuwing tumawid sila sa mga landas. Sa huling taon ng high school, pareho silang bumalik sa pagiging ganap na hindi kilalang tao. Mula nang mag-aral si Ava sa isang universidad sa Yanken at si Gerald ay nagtungo sa Mayberry, humigit kumulang na 3 taon. Mula nang huli silang tumawid, tila mahusay na nag-iisa si Ava ng mag-isa. Nakuha niya ang posisyon ng manager sa isang murang edad. Pagkatapos ng lahat, ano ang magdadala sa iyo dito, Gerald? Tanong ni Ava, kitang-kita na nagulat. Ito ay isang naiintindihan na tugon. Kung tutuusin, napakatagal mula nang huli silang magkita. Alam ni Ava na ang kanilang pagkakaibigan ay lumala mula pa noong high school sila at naramdaman niya ang biglaang pag-agay ng kakulaitan na dumaan sa kanyang mga ugat. Ay, nag-apply na lang ako ng posisyon. Magtatrabaho ako dito. Simula ngayon. Nakangiting sagot ni Gerald. O talaga ngayon. Ngumiti siya habang sinasadya ang pareho ng kanilang resume. Tingnan mo Avi, ang astig mo ngayon. Manager ka, sabi ni Gerald, habang nakatitig sa tag niya. Salamat, ngunit pigilin ang pagtawag sa akin ng Avi mula ngayon. Tuldok. Maaari mo akong tawaging Miss Anderson, bahagyang malamig. Natugon ni Ava, naiintindihan. Sambit ni Gerald habang tumatango. Katulong Valen, sabi ni Ava habang isinara niya ang mga file. Alam ko na kami ay iksi ng 2 empleyado dahil ito ay pagkatapos ng lahat, isang bagong koponan. Gayunpaman, mas gusto namin ang kalidad kaysa sa dami kaya pipiliin lamang namin ang isa sa iyo upang tumulong sa koponan. Panipi, sa sandaling iyon, nagsimulang magpanik si Bianca. Kilala sina Gerald at Ava kaya siguradong napapili siya. Taliwas sa kung paano niya ito naisip, gayunpaman, malamig na. Sinulyapan ni Ava si Gerald bago binalingan si Bianca. Miss Bianca, Snow, nangangailangan kami ng ibang babae dito, maligayang pagdating sa koponan. Ikaw naman, Gerald, sabi ni Ava habang iniskan siya mula ulo hanggang paa. Alam kong kumukuha pa rin ang koponan ng logistics, kaya dapat mo silang tulungan. Marahil ay kakailanganin mong tumakbo sa paligid ng bawat departamento at mag-ayos para sa kanila. Panipi, natahimik si Gerald. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Nag-ambala ang katulong noon, ngunit ang manager Ava, Gerald ay nagtapos mula sa Mayberry University. May kamalayan ako, ngunit hindi lamang ito matutulungan. Ang aming kasalukuyang sitwasyon ay mayroon lamang ganitong posisyon na maalok. Ano ang sasabihin mo, Gerald? Kung tatanggapin mo, ipapadala muna kita sa logistics. Kung panatilihin mo ang mabuting gawain, ilalabas ko ito sa mga direktor at sasali ka sa aming koponan, sabi ni Ava na may isang pekeng ngiti. Sa lahat ng katapatan, wala man lang siyang pakialam sa Ava. Kahit na mula noong high school, napagtanto niya na nakakahiya na makisama-kasama si Gerald. Kabanata 508. Si Gerald ay nagmula sa isang mahirap na pamilya kung tutuusin. Tulad ng marami pang iba, si Ava ay dahan-dawang nilamon ng kanyang sariling pagmamataas ng tumanda. At tulad ng iba pa, ang kanyang pagmamataas ay umabot sa rurok nito sa mga taon ng universidad. Sigurado, sabi ni Gerald habang tumatango. Hindi niya talaga alintana, bagaman medyo napaatras siya sa malamig na pagtrato sa kanya ni Ava. Kaagad pagkatapos makumplito ang proseso ng aplikasyon, nagsimulang magtrabaho sina Gerald at Bianca sa kanilang nakatalagang posisyon. Naupo si Gerald sa isang maliit na sulok ng opisina at nagsimulang magtrabaho kaagad. Ang kanyang trabaho ay upang pamahalaan at pag-uri-uriin ang mga file. Sa halip ay natuwa siya dahil makakatulong ito sa kanyang pagsisiyasat.
Makalipas ang ilang sandali, nagpasya si Gerald na magtungo sa mga gents. Pagkatapos niyang magawa, aalis na sana siya nang marinig niya ang mahinang pagbulong mula sa mga kababaihan. Halika sa opisina upang matapos ang isang pakikipanayam. Kailangan mong maging mabilis kahit na nai-save ko ang isang posisyon para sa iyo, kaya may utang ka sa akin. Umalangaw ang bahagyang naririnig na boses sa mga stall. Ano, wala ng posisyon? Well, tama ka pero may hindi inaasahang nangyari. Tatanggapin sana ang bayaw ng aming director, ngunit kahit papaano, ang aking kaklase sa junior high ang nakakuha ng trabaho. Panipi, hey, huwag kang mag-alala tungkol dito. Alam ko na ang tungkol sa kanyang background kaya't anumang trabaho ang magagawa para sa kanya. Ipinadala ko siya sa koponan ng logistics at ang lokong. Iyon ay masayang tinanggap ang aking alok. Kaya makinig ka dito, may pagkakataon ka pa. Huwag hayaang masayang ang oportunidad na ito. Panipi, ang lahat ng kulay ay pinatuyo mula sa mukha ni Gerald. Siguradong Ava iyon. Mukhang na-set up na siya. Naalala ni Gerald kung gaano nagulat ang katulong kanina pa, kaya't dinadala ni Ava ang kanyang sariling mga tao sa kumpanya din. Ang bagong nabuo na pangkat ng pamumuhunan ay para lamang sa palabas, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Napagtanto niya, ngayon kung magkano ang impormasyong maaari niyang makolekta sa pamamagitan lamang ng pagiging isang undercover na espya sa kumpanya. Si Ava ay hindi iniligtas sa kanya ng anumang awa sa oras na ito. Kaya siguraduhin ni Gerald na ibalik ang pabor pagdating ng oras. Gumawa siya ng mental note ng insidente bago bumalik sa trabaho. Tulad ng inaasahan, isang buong araw ng trabaho sa opisina ay tiyak na mainip. Sa kabutihang palad, hindi ito nagtagal bago makaalis sa trabaho si Gerald. Gayunpaman, hindi pa makaalis si Gerald. Inanyayahan ni Bianca si Gerald na kumain ng hapunan pagkatapos ng trabaho sa pamamagitan ng text message. Napagtanto ni Gerald na marahil ito ay masamang pakiramdam ni Bianca dahil hindi siya nakasali sa koponan. Dahil siya ay naging maalaga sa kanyang damdamin, tinanggap niya ang paanyaya. Ito ay isang simpleng hapunan lamang kung tutuusin. Dahil ginagawa pa rin ng pagpupulong ang koponan, nagpasya si Gerald na hintayin siya sa pasukan ng lobby. Matapos maghintay ng halos 10 minuto, nakita ni Gerald si Bianca na lumabas sa lobby. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa. Sumunod sa likuran niya si Ava. Nako, Gerald, pasensya na. Nakalimutan kong ipaalam sa iyo na hindi ako makakaya para sa hapunan ngayong gabi. Sinabi sa akin ni Manager Ava na mayroon siyang isang taong nais niyang ipakilala sa akin sa hapunan. Sabi ni Bianca habang nakangisi ng paumanhin. Walang alalahanin, magsaya ka. Sagot ni Gerald habang nakangiti. Siya nang medyo malungkot. Sa kabilang banda, si Ava ay simpleng tumingin sa kanya sandali. Kinikilala ang kanyang presensya bago sumakay sa kotse niya. Kasama si Bianca. Habang siya ay naglalakbay kasama siya, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Ito ay isang tawag mula kay Zach Lyle. Kabanata 509. Ginoo Crawford, gusto ko lang magtanong. Nabanggit mo na nais mong magbigay ng mga dorm para sa aming mga empleyado, tama ba? Alam kong sinabi mo na nais mong gawin ito sa iyong sarili. Ngunit nais kong ibigay ang aking tulong kung ikaw ay abala. Ngayon lang ako bumalik sa Seren County. Sabi ni Zach, huwag kang mag-alala tungkol dito. Meron na akong naiisip na lugar. Ipagawa ko sa iyo ang natitirang bilhin ko ito. Sa palagay ko, dapat kang tumuon sa pangyayari sa Jade. Panatag na sagot ni Gerald. O sige, G. Crawford. Oh, ngunit isa pa, ito ay pansarili, hehe. Malapit na ang iyong kaarawan. Palagi kaming nag-aayos ng isang malaking kasiyahan para sa iyo na sumusunod sa tradisyon ng aming pamilya. Kaya, saan mo nais nagaganapin ito? Panipi, mas gugustuhin kong ipagdiwang ang aking kaarawan pabalik sa dating tinitirhan ko. Sa palagay ko hindi kinakailangan ng isang partido. Magkasama lang tayo sa masarap na hapunan. Sambit ni Gerald habang nakaipon siya ng pekeng ngiti. Dahil bata, sanay si Gerald na hindi ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Noon, ang ginawa niya lang ay ang pagkakaroon ng
Masarap na pagkain ng mag-isa o kasama ang Winters. Bukod, ang kanyang malapit na pamilya ay hindi na nakatira kasama niya. Mula noong high school, kahit na nais niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan, walang tao dito na gawin ito sa kanya. Oo naman, anumang sasabihin mo, G. Crawford. Bulalas ni Zack. Pagkatapos ay tumambay si Gerald pagkatapos. Pinag-uusapan ang pagbili ng pag-aari para sa mga dormitoryo ng mga empleyado, mayroon ng naisip na lugar si Gerald. Dito niya, binili ang pag-aari ng huli. Medyo malapit ito sa kumpanya, at disente rin ang kapaligiran. Dahil nasira ang kanyang hapunan, naglakad si Gerald papunta sa sentro ng real estate upang harapin ang proyektong ito sa kamay. Sa harap ng real estate center, 2 kotse ang humila sa pasukan, at isang pangkat ng 8 lumabas ng kanilang mga sasakyan isa-isa. Kamusta doon, nandito ka ba upang maghanap ng pag-aari? Maaari kitang ipakita sa paligid kung nais mo. Agad silang binati ng isang ahente ng real estate. Ang 2 ito ay nais bumili ng bahay para sa kanilang kasal. Nandito lang kami para samahan sila. Bulalas ng isa sa mga batang babae. Sabihin, Morgana, ang kasintahan mo ay mayroon ng sapat na bahay. Hindi ba masarap na tumira kasama din ang kanyang pamilya? Hindi ba't hindi makatuwiran na bumili ng bagong bahay? At ito ang pinakamahal sa lungsod. Tanong naman ng ibang babae. Tila ang mga bibili ng bagong pag-aari ay si Morgana Lopez at ang kasintahan. Sa palagay ko mas mabuti ang paraan upang lumipat, hindi maginhawa ang manirahan kasama ang mga magulang. Sa pamamagitan ng isang bagong bahay, kayong 2 ay maaaring gumugol ng ilang oras na magkasama. Ngunit ang isa pang batang babae ay bulalas. Iyon talaga ang iniisip namin. Nais naming makagugol ng ilang oras na nag-iisa. Siya nga pala, Lillian, hindi mo ba sinabi na natagpuan mo ang iyong sarili na isang kamangha-manghang kasintahan? Bakit hindi siya sumama sa amin ngayon? Tanong ni Morgana. Dahil lahat sila ay magkaibigan mula noong high school, nais ng grupo na magkita muli pagkatapos ng lahat ng mga taong ito. Gayunpaman, kailangan nilang maghintay para makawala si Morgana sa trabaho mula sa ospital at pumili ng isang bagong bahay. Sa makatuwid, lahat sila ay sumama sa kanya sa gitna. Ang aking kasintahan ay hindi darating ngayon. Awkward naman na sagot ni Lillian. Alam ni Lillian na wala talaga siyang kasintahan. Kahit na ginawa niya iyon, si Gerald lang ang kumikilos bilang kasintahan. Hindi naman talaga. Kumusta naman sayo, Sharon? Hindi mo ba sinabi na sumali sa amin ang kasintahan mo? Humarap si Morgana kay Sharon at nagtanong. Makakarating siya rito ng kaunti. Sumulyap si Sharon sa direksyon ni Lillian, pagkatapos ay bumalik sa Morgana. Ang bawat tao roon ay may kamalayan ng mga alingaw-ngaw tungkol sa kung ano ang nangyari sa pagitan nina Sharon at Lillian. Sa makatuwid, sinusubukan nilang lahat na panatilihin ang kanilang mga saloobin sa kanilang sarili sa sensitibong paksang ito. Tingnan lamang natin ang mga pag-aari, pagkatapos ay maaari tayong magsaya pagkatapos pumili ng isa. Mungkahi ni Howard. Lahat sila ay humakbang sa gitna at nagsimulang pumili mula sa kanilang iba markang paiwati ibang mga pagpipilian. Ngunit ang kalagayan ay tila medyo malabo, kaya kailangan nila ng pagbabago ng paksa upang magaan ang pakiramdam. Biglang sinira ni Sharon ang katahimikan. Ay oo, bakit hindi? Sama-sama sa amin ngayon sina Zelia at Waylon. Noon, palaging sumasali si Waylon sa mga pagtitipong tulad nito. Panipi, Kabanata 510. Ay, huwag na lang natin silang banggitin. Si Waylon ay tila sinasakop ng mga usapin ng pamilya. At Zelia, binigyan ko siya ng isang tunog, at sinabi niya na hindi maganda ang pakiramdam niya. Kaya't hindi rin siya darating. Panipi, kung gayon hulaan ko makikita natin sila sa susunod. Nga pala, Morgana, hindi mo pa sinabi sa amin ang iyong sikreto, kamusta ang progreso mo? Halos napakabilis mong lumipat ng mga industriya. Panipi, tanong ni Sharon. Nang marinig ang katanungang ito, naging mahirap ang ekspresyon ni Howard. Umubo si Morgana, kitang-kita rin ang awkward dahil sa tulong ni Gerald. At mabuti, malaki rin ang naitulong sa akin ni Howard. Panipi,
Gerald. Nang marinig ang kanyang pangalan, nagulat sina Sharon at Lillian. Sa totoo lang, tinanong sila ni Sharon tungkol sa bawat solong kaklase na parang nag-aaral sa ibang bansa at nais na abutin ang lahat kahit nasa Mayberry lamang siya sa buong panahong ito. Pareho sa mga batang babae ay namamatay upang tanungin kung sumali si Gerald sa kanila, ngunit napunta sila sa pagtatanong tungkol sa bawat iba pang kamag-aral ngunit siya hindi nila mapigilan dahil si Gerald ay isang nakakaantig na paksa para sa kanilang dalawa. Ay oo, maaaring hindi ninyo alam ito, ngunit naging maayos talaga. Si Gerald, ibang-iba na siyang tao ngayon. Nagpasalamat na bulalas ni Morgana, tumahimik sina Lillian at Sharon. Paano nila hindi nalaman na ibang tao siya ngayon? Mayroon lamang siyang kaunting koneksyon sa paligid ng lugar, malaking bagay. Howard Huff, ngayon na inalis ni Gerald ang pansin mula sa kanya, ang reputasyon ni Howard sa klase ay wala na sa itaas. Noong high school, siya at si Waylon ay parehong pinag-uusapan ng klase, ngunit parang kanina lang ang pinag-uusapan lang nila ay si Gerald. Biglang, sinabi ng isa sa mga batang babae sa isang nagulat na tono. Guys, tingnan mo, hindi ba yun si Gerald? Bakit siya nandito? Panipi. Ha! Ang lahat ay lumingon sa direksyong tinuro niya, at ang silhouette ni Gerald ay nahulog sa kanilang larangan ng paningin. Siya talaga ito, bulalas ni Lillian. Kanina pa siya nagte-text sa kanya. Mula nang bumalik siya, ngunit hindi siya tumugon sa alinman sa kanyang mga teksto. Dismayado siyang naayos na nawala ang lahat ng nararamdaman sa kanya ni Gerald. Ang kanyang biglang hitsura ay napuno siya ng galit at ginhawa. Si Sharon naman ay nasa sabik din. Ang kaguluhan na iyon, gayunpaman, ay hindi nagtagal at sinundan ng kaunting pagkabigo. Bagaman mahusay ang ginagawa ngayon ni Gerald, binibigyan din niya ng malamig na balikat. Talaga, kapwa sila nalunod sa magkahalong emosyon sa sandaling ito. Tila napansin ito ni Morgana. Lillian, Sharon, may nangyari ba sa pagitan ninyong dalawa ni Gerald noong Mayberry? Hindi talaga. Kahit na mayroong, sasabihin ko na ang isang tiyak na may nakakakuha ng malamig na balikat mula kay Gerald. Kahit na siya ang pinakamaganda sa kanya noon. Kinutya ni Lillian. Iyon lang isang beses na kinuha kanya, big deal. Sino ang nagsabi sa iyo na binibigyan niya ako ng malamig na balikat? Nagpout si Sharon. Tila nasa gilid na sila ng pagsisimula ng away. Isa sa mga batang babae ay nag-ideya at iminungkahi, bakit hindi na lang tayo umupo roon at tingnan kung sino ang unang binabati ni Gerald kapag nakita niya tayo. Oo naman, magiging sorpresa rin siya. Sa sandaling tumingin siya, malalaman niya na lahat tayo ay narito. Tiyak na mabibigla siya. Niyan, chuckled Morgana. Napalubog si Howard sa panibugho, ngunit ang lahat ay nakaupo sa sofa sa gilid, kaya't kailangan din niyang sundin ang mga ito. Sa sandaling iyon lamang, dahan-daang tinungo ni Gerald ang Real Estate Center. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.